Ang pamagat po ay the servant king was born. Servant king. Ano kung naisip niyo sa dalawang salitang yung pinagsama? Servant king. Di ba pa parang contradiction? Ang king ba ay servant? O kaya ay yung servant ba ay pwedeng king? Pero yun po ang ating Panginoon Jesus. Siya po ay isinilang bilang lingkod na hari o servant king. At ito po ang subtitle, Humility Demonstrated, Hope Provided. Kaya ngayon po ay English po yung aking mga outline, pero Tagalog naman po ang aking pagpapaliwanag. So, ito po ang ating buod o sermons. Si Jesus Christ po yan, siyempre. Ang servant king was born. Ito po ating sermon sentence. Basahin po natin. Go. As God's anointed Son, Jesus became the humble Savior who served and gave His life to redeem sinful humans. As God's victorious one, Jesus is the glorious King of Kings and Lord of Lords for all eternity. Si Jesus Christ, so dalawa lamang pong major points na akin isi-share. Ating Panginoong Jesus, siya po ang ating tinatawag ngayong God's anointed Son and servant. Siya po yung hinira ng Diyos, ang kanyang anak, na magkatawang tao, para maging lingkod niya sa kanyang pagkakatawang tao. Sabi po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung isipin po natin, ano ba yung word na yun? Was the word. Hindi po yan, po dyan ay hindi yung common na salita lang, pagsasalita natin. Although pwede rin siya ganun. Pero person po ang tinutukoy dyan. Kasi kung, and the word was with God, so kasama ng Diyos ang salita, and the word was God. Yun po ang nagbibigay ng pagkakaiba. Paano yung salita na binabanggit dyan ay tinawag din Diyos? Hindi lang pala yung isang bagay na mga sinasabi natin, kundi nagre-represent siya mismo sa Diyos. Sa Tagalog po ay tinawag na verbo. Verbo. Siguro doon kinuha ang salita ang yung grammar na verb. Ano po? So parang action word. Ang atin pong, ang tinutukoy po dyan ay walang iba. Hindi natin, sa verse 14 binanggit, and the Word became flesh and dwelt among us. So, nagkatawang tao, yung salita o yung verbo, at nanahan kasama natin. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Siyempre nagsulat po nito, nagkikwento nito ay si John, si Juan, John the Beloved, isa sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus, yung youngest. Hindi po siya si John the Baptist, kundi si John the Beloved. At sinasabi po niya na yung sinasabi niyang verbo o salita sa verse 1 ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Diyos na nagkatawang tao. Sino ba yun? Sino ba alam natin na nagkatawang tao? Si Jesus Christ. So, yun po ang tinutukoy. Very clear po yan. Alam niyo po kung siguro may makakausap tayong mga kapwa natin Pilipino na parang ang pagkakilala nila kay Jesus ay tao lamang, mahalaga po na ating ipakita yung verses na yun. Di ba nasa Bible mo rin yan? Ano ang pagkakaunawa mo dyan? Na yung Diyos na sinasabi sa verse 1 ay nagkatawang tao. Sabi sa verse 14, sino ba yun? So, I believe, i-connect yun na si Jesus yun. Siya nagkatawang tao at siya ay Diyos. Okay po? At siya ay anak ng Diyos dahil sabi dyan, the only begotten of the Father. Ayun, pagka sinabi pong begotten, pinanganak sa Tagalog sabi, hindi po yung kagaya ng literal natin na pinanganak ng babae. Dahil ang Diyos po naman ay walang gender. Although tinatawag na mostly ang Diyos sa grammar na He, pero hindi po kagaya ng tao ang Diyos, syempre. Ang Diyos po ay pagka sinabing pinanganak o bigat,
His only Son, sabihin niyo po, dineclare niya. Dineclare niya na ito ay aking anak. Siguro, pwede natin may connect dahil nga may ipinanganak si Jesus naman ng isang tao, ng babae na nilukuban ng Espiritu Santo, walang iba kundi si Mary. Pero hindi po kahulugan ng bigatan dyan, kagaya ng panganganak na katulad na sa ating tao, kundi idineklara, parang at least yung point na yon ay sinabi ng Diyos, "You are my son." Sabi din sa Hebrew. So I hope you get me na nangangahulugan po yun na hindi po ibig sabihin ay may pasimula ang Panginoong Jesus bilang Diyos. Kundi siya ay nag-i-exist na kasama ng Ama at ng Espiritu Santo so walang hanggang pasimula, kundi bilang tao lang. Sa kanyang humanity, nagkaroon siya ng starting point. Okay po? Okay po ba yun? Sabihin doon siya nagsimula bilang tao, pero bilang Diyos, wala pong pasimula ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po siya created being ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po mismo ay kasakap o bahagi ng Diyos. Meron lamang po tayong isang Diyos na may 3 persona ayon sa kapahayagan ng Biblia. So, I hope maliwanag ko sa atin yung very fundamental na turo na yon tungkol sa ating Diyos. Dahil napakahalaga po yung tamang pagtingin natin sa Diyos. Hindi po 3 ang Diyos. Okay? Iisang Diyos, pero may 3 persona. Kung paano nangyari yun, hindi po natin maipapaliwanag. Pero dahil yun po ang pinahayag ng Biblia, pwede po natin panampalatayanan. Okay? Yan, sabi po ng isang theologian, the Trinity is the truth of God. If you try to explain it, you will lose your mind. Sabi niya. But if you don't believe it, you will lose your soul. Okay, so pwede po natin panampalatayanan. Kahit na mahirap ipaliwanag kung paano isang Diyos na may 3 persona. Marami ang mga analogies, illustration, yung itlog daw, para may 3 bahagi, pero hindi po ganoon ang Diyos. Kasi magkakaiba yung bahagi ng itlog. Ang Diyos, pare-pareho sila ng essence, ang 3 persona. At papag-aralan pa po natin yan sa ating mga Bible doctrines class. Ngayon, siya po ay naging tao, nagkatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, pero ang ginamit po ng ating Panginoong Jesus ay yung kanyang humanity. Umasa siya sa Diyos, Ama at sa Espiritu Santo para sa kanyang paggawa ng mga himala, para sa kanyang mga gagawin. At yun po ay example ng ating Panginoong Jesus kung paano kahit tayo po bilang tao ay pwede po tayong umasa sa Diyos. Pwede tayong umasa sa kanya at makakagawa tayo ng, sabi nga ng Panginoon Jesus, higit pa sa kanyang mga nagawa kung tayo ay nananampalataya. As the anointed Son and servant, Jesus demonstrated perfect humility that fit Him as our only Savior from sin and death. Bakit po mahalaga na nagkatawang tao ang anak ng Diyos? At sa pagkakatawang tao po niya, yun po ay kapahayagan ng kanyang pagpapakababa, pagpapakumbaba. Bakit? Ang una pong nangyari kasi nga ay tinatawag na incarnation. Mula sa langit patungo sa lupa, from heaven to earth. Yun po ay pagpapakababa. Exalted yung kalagayan nating Panginoon Jesus, kapila ng Ama. Pero sa kanilang agreement, sa kanilang usapan, ay kinakailangan magpakababa ang Panginoong Jesus. Pumunta sa kalagayan natin bilang tao, maging tao rin, at maranasan yung mga limitasyon ng tao. Imagine, from the eternity past, wala hanggang sa pasimula ay na-enjoy ng Panginoong Jesus yung fellowship sa Ama, sa Holy Spirit, pinakamagandang kalagayan. Pero dumating ang sandali na kailangan niya maranasan ang hirap ng pagiging tao. Okay? So po yung incarnation, patunay ng kanyang pagpapakababa. At dahil sa kanya pong katawang tao, ang pagiging tao ay nangangahulugan din na maaaring mamatay.
Kaya siya, o mahirapan niya, siya po ay na-crucify, no? Crucifixion, from earth to the cross. Yun na po yung mission niya kasi. Ang ibigay ang kanyang buhay para matubos ang kasalanan natin. So ang ano lang po, mga summary na lang ng mga mahalagang pangyayari ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po ating inaalala rin, mahal na araw, di ba? Kailangan po ay mabalik sa ating diwa na ang dahilan na nagpara po sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi mangyayari yun, wala po tayo kaligtasan sa ating kinasadlakang kapahamakan, dulot ng pagkakasala ng ating nunong Adan at Eva. Pero hindi lang po sa sila ng kasalanan, tayo rin, bawat tao po ay nakakakomit ng kasalanan. Kaya pumasok po ang kamatayan sa mundo. Pumasok ang kahirapan at pumasok ang lahat pa ng uri ng hindi magagandang bagay. Pero yan po ang paraan ng Diyos na ginawa para masolusyonan yung kinasadlakan nating mahirap. Kaya ako sabi sa isang kanta, sa O Holy Night, the stars are bright and shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Sabihin, parang nakatuon tayo o napasadlak tayo sa kasalanan. Till He appeared. Sino yun? Si Jesus Christ. And the soul felt its worth. Naranasan natin ng kaluluwa, ng person natin, tayo mahalaga sa Diyos. Yun po ang sinasabi doon sa kanta. And the soul felt its worth. Pinahalagahan po tayo ng Diyos sa magitan ng pagpapadala kay Hesus Kristo. And then kasunod po noon, siyempre yung kanyang kamatayan. From the cross to the grave. Isipin po natin, lahat ng yan ay naranasan ng Panginoong Kristo. Samantalang, bilang Diyos, hindi po niya kailangan maranasan. O hindi mararanasan niya. Pero sa kanyang pagiging tao, nakidamay po siya, nakibahagi sa ating kalagayan. Sabi po sa Hebreo, naging flesh and blood siya. Upang sa lahat ng paraan, tayo rin ay, o makatulad niya tayo, at para po tayo ay matubos. Tinukso rin siya sa lahat ng paraan, bagamat hindi siya nagkasala, kagaya natin. Yun po ang naging dahilan, kaya siya po ang karapat-dapat o deserving na maging tagapagligtas natin. Walang iba. Kasi siya lamang po ang tao na hindi nakakomit ng kasalanan. Amen po ba? Yun po ang dahilan, kaya siya po ang makapagliligtas sa mga makasalanan. Kaya po walang sino man tao na kaya magligtas sa kanyang sarili dahil makasalanan nga tayo. Pero dahil nga po ang ipinadala ng Diyos ay kanyang anak na nagkatawang tao. Diyos at tao. Kaya natuto po, abot ng Panginoon Hesus ang panig ng Diyos at abot din niya ang panig nating tao na mababa. Kaya po sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kasi abot niya ang dalawang panig. Siya ang connection natin sa Diyos. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mas maliwanag po ba kung bakit kinakailangan si Jesus ang maging tagapagligtas natin? Kasi siya lang po ang Diyos at tao, pareho. So, kung Diyos lamang siya, hindi po niya tayo maililigtas sa ganung kalagayan lang. No? Kailangan po niyang makabahagi sa ating kalagayan, kaya siya nagkatawang tao. Para maka-identify sa ating kalagayan bilang humans at sa kanyang pagsasacrifice ng kanyang sarili bilang tao, yun po ay naging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Ama. At yun ang naging dahilan para magpatawad ang Diyos sa tao. Kaya pagka tayo po ay lumalapit sa Diyos at humihingi tayo ng tawad, kailangan pong kinikilala natin ang tinapos ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Kasi yun lamang po ang pagbabatayan ng Diyos Ama para patawarin ang tao. Kung walang iba, kundi ba, ang iniisip ng tao, ako'y mag-aabuloy ng malaki, siguro ako'y patatawarin ng Diyos. Ako'y gagawa pa maraming mabuti. Okay naman, tamang gumawa, tumulong sa kapwa. Pero kahit ano kung sarili natin gawa, hindi po yan ang paraan para tayo patawarin ng Diyos. Kundi yun lamang kung ginawa ni Kristo sa krus
ang nagbayad para sa parusa ng ating kasalanan. Kaya kung hindi kikilalanin nyo ng tao, hindi na patatawarin ng Diyos. Kahit ano pang kabaitan ng kagandahan ng ginagawa niya sa mundo. Kasi isa lamang po ang paraan na ibinigay ng Diyos para dumating ang kapatawaran at pagliligtas. At yun po yung ginawa ni Hesus Kristo. Amen po ba? At sana nakikita po natin kung bakit ganun kahalaga ang unang pagparito ng ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng isang libutan. Hindi po yung ating pag-aabulol. Hindi po yung ating pagtulong sa kapwa. Bagamat tamang gawin po yun bilang pagsunod sa Diyos. At hindi pa kung ano pang ibang mga bagay kung ating karunungan. Hindi po kundi yung ginawa lang ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung meron po tayong pinagtitiwala ang iba, maliban sa tinapusan ng ating Panginoong Hesus, ay hindi po yun makapaglalapit sa atin sa Diyos. At yan po ang dahilan kaya nagpakababa ang Panginoong Hesus dahil po sa Kanya, pagmamahal sa atin, dahil alam niya, hindi natin kayang baguhin ang ating naging kalagayan sa kasalanan at sa kapahamakan. Kaya nga po sabi sa Pilipos, chapter 2 verses 5 to 8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Equal po siya sa Diyos, pero hindi niya yun po ang pinanangalan. Para sinabi, hindi, susundi ko o gagawin ko ang nararapat. Siguro pwede naman yung hindi nagawin, magkatawag tao. Pero, pinili niya dahil yun po ang paraan para tayo maligtas. But made himself of no reputation. Sa ibang salin ay walang glory, no glory. Kaya nga po yung pagkakatawang tao ni Jesus Christ, hindi po ibig sabihin noon ay inalis niya ang kanyang pagka-Diyos. Kundi inabsorb, kinuha lang niya ang pagiging tao. Ang inalis po ng ating Panginoon yung kanyang majesty na tinatawag, yung kanyang glory. Kasi hindi siya nakikilala ng tao bilang Diyos. Di ba? Kaya nga siya ay pinersecute, kaya nga siya kung ano-ano sinasabi sa kanya. Dahil hindi siya nakilala bilang Diyos. Taking the form of a bond servant, bilang alipin, and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. At yun po ang sabihin natin, matinding hirap na naranasan na ating Panginoong Hesus. Nasa sa cross na siya at siya ay nararanasan na niya yung sabihin natin, bigat ng parusa ng Diyos mismo sa ating kasalanan. Yung parang in a sense siya ay pinabayaan. Kaya sabi po niya sa kanyang isa sa mga huling wika, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi nung time na nararanasan na niya ay galit ng Diyos. Hindi yung pagmamahal, kundi galit. Pero yung galit niya ay dapat para sa atin bilang mga tao makasalanan. Pero kinuha ni Jesus Christ para hindi tayo tumanggap ng galit ng Diyos, which is yung pagpunta sa impyerno one day. Primarily, doon po tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus, yung kapahamakan sa impyerno. Pero sa ating pong pag-aaral patuloy ng Biblia, hindi lamang po yung future judgment ang iniligtas tayo ng Panginoon, kundi yung present na mga pagpangaalipin ng kasalanan. Yung po yung tinatawag na sanctification. Tayo napatawad at tayo naligtas na sa kaparusahan ng kasalanan. At tayo mag-glorify in the future. Sa halip na pupunta sa impyerno, pupunta tayo sa piling ng Diyos, sa Kanyang kaharian. Yun po yung mga dulot ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. At kung natanggap na yun ng isang tao, pinanampalatayanan, ay di makakamtan niya yung mga blessing na yun. Pero kung tayo po ay hindi maliwanag sa atin yun, ay dapat naman magkaroon po tayo ng seryosong pagtingin dyan. Baka kahit na uma-attend tayo sa church ng ilang beses pero hindi pa pala natin nakamtan yung kaligtasan na yun, yung tunay na relasyon sa Diyos, ay sobrang kalungkutan naman yun na may marami tayong pagkakataon pero ang isipan pala natin ay nakatuon sa iba.
hindi talaga sa mga katotohanan ng Diyos. At lalabas po yan sa ating buhay. Kung paano tayo deal sa ating Christian life na tinatawag sa ating kapwa mananampalataya. Dapat makikita naman na yung mga katotohanan na yun ang ating pinanananganan at siya nangunguna sa ating buhay. At hindi lang para maka-attend ka lang tayo sa church. Parang walang pinagkaiba. Nung una pa, nung sa malaking simbahan pa kayo dumadalo, siguro yung iba, na basta makadalo lang dahil birthday, pero wala talaga yung personal na relasyon sa Diyos. Tiyakin po natin na nadudoon tayo sa kalagayan na tayo ligtas talaga ngayon. At hindi parang religious lang. Dahil yun po ginawa para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kinikilala mo ba si Hesukristo na anak ng Diyos? At siya'y naparito bilang tagapagligtas sa kasalanan at siya lamang. Yun po ang mga mahalagang content ng ating pananampalataya. At sapat na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapatawad, maligtas at maging anak din ng Diyos. So, yun po yung mga kailangan po nating maliliwanag sa ating puso't isipan. Baka po tayo ay umaasa pa rin na dahil sa ating nakagawiran doon pa rin tayo nananalangin sa isang patron. Sa isang ribulto. Patunay na hindi papaliwanag. O nandoon pa rin yung ating mga pag-cater sa mga ganung bagay. Kailangan po nakapokus lang tayo sa tunay at buhay na Diyos at tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, si Jesus Christ is the victorious King of Kings and Lord of Lords. So, after niya maging servant at maging Savior, siya naman po ngayon ay victorious King of Kings and Lord of Lords. Sabi po sa Matthew 2:1 and verse 1. Now after Jesus was born in Bethlehem, so noon pa lang of Judea, behold, wise men from the east came to Jerusalem. May mga marurunong, matatalinong tao. Kaunting lang po, correction. Minsan natatawag pa rin nating hari. Hindi po mga hari ang sabi doon. Mga pantas. Sabihin, mga magi ay mga maaari, pwede mga scientist, pwede mga astronomer, at mga skilled sa iba't ibang kaalaman. So hindi po hari yun, kasi may kantang tatlong haring mago. Pero isa pa rin po ang paglilinaw. Hindi po sinabi sa Bible na tatlong pantas. Okay ba? Wala po sinabi tatlo. Maaaring marami sila. Kaya siguro na-connect sa tatlo kasi tatlong klaseng handog ang inihandog kay Kristo. Yung gold, myrrh, and frankincense. Pero hindi po sinabi tatlong pantas, kundi mga pantas. So marami sila. Kundi yung tatlong klase ng handog. Okay po ba yun? Maliwanag? Okay. Pag tayo nagkaroon ng trivia, Bible games. So, sabi po sa verse 2, saying, sabi po ng mga pantas na yun, dahil lumapit sila kay Herodes dahil si Herodes ang hari ng Judea. Where is he who has been born King of the Jews? So tinatanong nila kay Herodes na siyang hari noon sa Judea. Kung nasaan daw yung isinilang na hari ng mga Hudyo. For we have seen his star in the east and have come to worship him. Ngayon, ano ba ang naramdaman ni Herodes? Sa kalooban niya, hindi naman sinasabi, ano po mga ito? Naghahanap ng ibang hari. Ay, ako ang hari dito. Yun. So, kaya dinisip sila ni Herodes na parang, sige, sabihin nyo nga sa akin pagka nakita nyo kung nasasaan siya at ako'y pakapunta rin para ako'y sumamba rin. Pero ang plano pala talaga ni Herodes ay patayin. Kasi marami pong pinapatay si Herodes kahit kamag-anak niya na parang next in line sa kanya na maging hari. Yun po yun. Kaya gano'n na lang. Kaya pagkasabi noon, nang malaman ng buong Judea na may nagtatanong tungkol sila ay nangatakot. Sabi, alam na ko siya. Magkakaroon na naman ng patayan ito. Kasi alam na nila ang ginagawa ni Herodes. Ganun nga nangyari, di mo ba? Nung hindi na bumalik yung mga pantas kay Herodes, ay siya ay nag-utos at ipinapatay niya yung mga 2 years old pababa
na mga bata. Kaya marami po nangamatay. Yung mga contemporary ng ating Panginoong Hesus na isinilang ng panahon yun, marami po ay nangamatay. Pero ang Panginoong Hesus, siyempre naalis na. Napapunta na sa Egypt dahil binalaan ng angel. So yun po yung pangyayari po. Ngayon, siya po ay hari. Ayun po ang gusto ko lang pagtuunan dyan. Siya po ay kinikilalang hari, born king of the Jews. Para sa bansang Israel, pero hindi lamang doon ang layunin ng Diyos. Kundi maging hari siya sa lahat ng tao. At yun naman talaga siya sa pamamagitan ng kanyang pagiging tagapagligtas at pagiging Panginoon. As the victorious king, dahil siya po ay muling nabuhay, di po siya nanatili sa kamatayan, Jesus provided the living hope of eternal dwelling with God for everyone who trusts in Him. Yun naman po ang dulot ng kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. Lahat po ng claim niya sa kanyang, nung siya'y nangangaral, na siya'y anak ng Diyos at siya ay Diyos, ay napatunayan sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil siya lamang po ang nabuhay sa lahat ng mga nag-claim. Si Buddha, nung namatay, nanatiling patay hanggang ngayon. Si Muhammad, nung namatay, nanatiling patay hanggang ngayon. Si Confucius, at yung iba pa na mga naging sikat na mga religious symbol. Pero ang ating Panginoong Hesus, siya po ang nagsabi, ako ay papatayin, pero sa ikatlong araw, ako'y papangon muli. Sino pa po ang ibang nagsabi ng gano'n? Wala na po. At yun nga ang nangyari. At yun po ang nagpatunay ng lahat ng kanyang pinangaral ay totoo, lalo na patungkol sa kanyang sarili. Siya nga ang anak ng Diyos, siya ay Diyos, at siya ang tagapagligtas at Panginoon nating lahat. Walang iba. Kaya yung pong kasunod na mga mahalagang pangyayari, resurrection. So, mula po sa kanyang kamatayan, sa grave, from the death to life, nabuhay siya. O from the grave to life. And then, ascension, from the earth to heaven. So, umakyat po muli siya sa langit. Diba? After niya makausap yung kanyang mga alagad. At bumalik na po muli siya sa kanyang kalagayan. Pero, inisip lang, parang may bago sa kalagayan ng Panginoong Hesus, Kasi doon, wala pa yung pagiging tao sa kanyang person. Pero ngayon, siya ay Diyos at tao. Well, yun po ay philosophical na ang pagsuri doon. Pero iniisip ko rin ganito Kasi tayo naman lahat ng tao, galing tayo sa Diyos. Parang nadudun pa rin kahit sa pasimula, nadudun na yun. Parang nangyayari lang in time, na ang Panginoong Jesucristo ay nagkaroon din ng human nature. Hindi lang ng divine nature. At yun po ay yun po ang, siguro yun ang ating laging pupurihin ng Panginoon. Kapag tayo nasa sa langit o nasa sa bagong langit, bagong lupa, nasasabi sa Revelation, na the Lamb who was slain from the foundation of the world. Isipin niyo po, sabi doon, from the foundation of the world. Mula daw sa paglikha ng sanlibutan ay pinatay na. So nakukuha mo ba? Hindi po naman ang actual na nangyayari yun. Ang point po, sa Diyos po ay hindi kagaya natin na bounded tayo ng time. Kundi ang Diyos ay timeless. Lahat ng panahon kita niya. Kaya noon pa man, kung wala pa tayo, kita na ng Diyos ang lahat ng mga mangyayari. Kaya sinasabi, the Lamb that was slain from the foundation of the world. Hindi pa nililikha ang lahat ay parang naduduna ang kasiguruhan na si Jesucristo ay siya magiging kordero ng Diyos. At papatayin. At parang sabi, pinatay na from the foundation of the world. Pagka sinabi po from the foundation of the world, sa pasimulan po na maglumikha ang Diyos ng tao rin. Kasi po, yung lumikha ang Diyos, pasimula. Doon nagsimula ang time. Pero siya po ang born king. Hindi lang of the Jews, kundi ngayon ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. At yun po ang kalagayan ng ating Panginoon. Dominion. Reigning for all eternity. Siya po ay naghahari na. Although hindi pa sa lahat ng tao, literally, kundi nagsimula
sa mga mangging mananampalataya at sa pagdating ng panahon hanggang sa lahat ng mga tao mananampalataya pa hanggang sa muling pagbabalik niya. So yun po ngayon ang kalagayan ng ating Panginoong Jesus. Ang tawag po doon ay exaltation. Yung una, humiliation. Yung unang pangyayari sa Kanya, yung Kanyang incarnation, yung Kanyang crucifixion, at saka yung Kanyang ano ba? Ganito. Incarnation, crucifixion at death. Yun po ay humiliation. Pagpapakababa ng ating Panginoon Jesus. Pero ito naman, kalagayan niya ngayon, resurrection, ascension, and dominion, yan po ay exaltation. Pagtataas naman muli sa ating Panginoon Jesus. Kaya po sabi rin, sa kasunod sa Pilipos, verses 9 to 11, therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that the name of Jesus, at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan po ang exalted condition ngayon ng ating Panginoon Jesus. At one day, sabi niya, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ay magsasabi, lahat ng labi magsasabi, siya ang Panginoon. Kahit po si Satanas at ang mga demonyo sa panahon ngayon ay luluhod sa Panginoon sa Kristo. At kikilalanin siyang Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin maliligtas sila. Kasi hindi po nila tagapagligtas si Kristo. Sa lahat po ng mga nilikha ng Diyos, ang mga anghel po ay hindi kasama sa provision ng salvation ginawa ng Panginoon Jesus. Kaya mananatili po si Satanas at ang kanyang mga kampon na pupunta sa impyerno upang sila doon parusahan. Kasama ng mga hindi sumasampalataya ng mga tao. Take note, isa pa rin pong misconception na iniisip ng mga tao, dahil nababasa sa comics o sa iba pa na si Satanas daw ay hari sa impyerno. At natutunan na siya. Wala pa po siya doon. Wala pa po, future pa po yun. Kundi siya ay mari sa panahon to, gumagala, doon pa siya ibubuli. Pagdating ng panahon, kasama ng mga demonyo at ng mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Para sa walang hanggang kaparusahan. Para sa walang hanggang torment. Yan. Isipin po natin, yun po ang kasasadlakan ng mga hindi nakamtan ang kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos even sa ating panahon. Kaya sabi po sa isang quotation, hindi ko nalang nailagay dyan, lalo na sa ganitong kapanahonan, do not get wrapped up by the things that the world sells you and miss what God only gives you. Huwag daw tayong masyadong maging abala sa mga ipinagbibili sa iyo ng mundo. Kung iyon namang malalampasan o hindi mo makakamtan, yung ibinibigay lamang ng Diyos sa iyo. Libre ang kaligtasan. Samantala yung mga bagay dito sa mundo, binibili natin, binabayaran. At kalimitan nga, ang mangyayari, kapag kayong panglibre ang namis natin, ang namis ng tao, napakasaklap naman, nakalagay, Ibig sabihin nun, kapahamakang walang hanggan. So yun po mga kapatid, ang ating kailangan balik-balikan na mga katotohanan patungkol sa Kapaskuhan. Yung unang Pasko, hindi rin po nalalaman ng lahat yan. Diba? Ngayon, parang mapakarami nagdidiwang. Pero nung unang Pasko, kaya may katang Silent Night, Holy Night. Dahil ang nakakaalam lang po, bukod yung first family, ay mga pastol. Yun pa lang. Walang ingay, nakagaya ngayon. Walang mga daming mga parolo, pa. Kundi
Mga pasto lang, nagagalak sila na sila ang una nakarinig ng balita ng pag dumating na ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Inisip ko, bakit nga sa mga pastol, una, ipinahayag ng Diyos? Bakit hindi sa mga kaharian? Bakit hindi sa mga kilala? At bakit sa manger sinilang ang Panginoong Jesus? Ano po ang pinopoint out mo? Nais mo ipakita ng Diyos ang kanyang pagpapakababa. At siya ay mas malapit sa mga nagpapakumbaba at sa mga mapagpakumbabang tao. Yung mga pastol, sa kalagayan nila noon, natingin sa kanila kung sa para mga walang kwenta, o mga ng libunan, Kumbaga sa ating mga pulubi ang tingin. Dahil sa kanilang trabaho. Pero sa kanila po unang nagpakilala ang pagkapahayagan ng mayroong dumating na tagapagligtas. Kaya po yung humility, yun po yung napaka-clear na character ng ating Panginoon Jesus at ng unang kapaskuhan. Tayo po ba ay nagpapakababa? Tayo po ba ay humble sa ating mga ugnayan, sa ating mga relasyon? Hindi po ba tayo na bibigyan ng pride dahil marami tayong pag-aari o matalino tayo, maganda, gwapo, at kung ano-ano pa ng mga katangiang ginugusto karaniwan ng mundo. Di ba? Kundi tayo po ba ay mayroong ganong puso na handa isilang din si Kristo. Kasi kaya nga isinilang sa humble manger ang Panginoon Jesus. Kasi ang nais niya ay doon siya isilang sa humble condition. Kaya kung isang tao po ngayon ay hindi magpapakumbaba, hindi magpapasako sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi niya matatanggap si Kristo. Hindi isisilang sa kanyang puso si Kristo. Kailangan po natin magpakumbaba sa ating Diyos. Kilalanin na tayo po ay nasa kalagayan na papahamak dahil sa kasalanan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ang nagpakasakit sa pamamagitan ng kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng pagkakataong maligtas. Yun po ang mensahe ng Kapaskuhan. Kapakumbabaan ng Diyos at kailangan matanggap din ng nagpapakumbabang mga tao. Sabi nga ay, Christmas began in the heart of God. And it can only be complete when it reaches the heart of man. Kapag dumating na. Pero yung heart na yun dapat ay humble heart. Kung paano isinila si Jesus sa humble manger. Doon lang din siya isisilang sa humble heart. Okay? At marami pwede nating extend yan. Hindi lang nung tayo unang makakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, tayo po'y naligtas. Kahit po tayo Kristiyano na, hindi po tayo patuloy mapapangunahan ng Diyos kung tayo ay magmamataas din. Kung tayo po ay magmamayabang. Kung tayo po ay magiging mapagmalaki. Ganun pa rin po. Tayo pangungunahan ngayon ni Kristo bilang Panginoon kung tayo mananatiling nagpapakumbaba sa Kanya. Nagpapasako. Okay po yun? So, ang ating pong conclusion, the humanity of God's only Son, Jesus Christ, was displayed through His birth in a humble manger, possessing the limitations of a human being. Even though He is the Creator and ruler of all, He became the suffering servant who died and is alive again for our salvation, and reigns as the King of Kings and Lord of Lords for all eternity. Yeah. Ati po bang na-reflect mabuti kung how much yung sinacrifice ng ating Diyos just to have fellowship with us. Para lang tayo makalapit sa Kanya. Yung tindi ng hirap na dinanas ng Kanyang anak na si Jesucristo. So remember, as God's anointed Son, Jesus became the humble Savior who served and gave His life to redeem sinful humans. And as God's victorious one, Jesus is the glorious King of kings and Lord of lords for all eternity. At ito
Ito po ang ating challenge. Part pa rin ng Philippians. Ang challenge po sa atin, Apostol Pablo, kung nasa sa atin po yung mga katotohanan na yun, kung sino si Kristo ngayon sa ating buhay, ano naman ang dapat nating maging tugon? Sabi po niya, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Kung paano daw naging masunurin sa Diyos, kay Pablo, nung kasama nila si Pablo, ngayon daw na hindi nila kasama si Pablo, dapat daw mas maging masunurin sila. Dahil ang kasama nila ay ang Diyos. Parang taas sa atin po sinasabi, paano kaya, halimbawa, wala ang pastor. Nakikita ng pastor, masunurin ang mga kapatiran kasi nakikita niya eh. Paano kaya pagka wala ang pastor o wala ang mga leaders? Magiging masunurin pa rin kaya tayo sa Diyos. Kailangan po, kasi kasama natin ang Diyos. Yung po yung sinasabi dyan, for God, it is God who works in you, both to will and to do. So saan man po tayo doon, wala man tayo sa church, kailangan po lagi tayo nasa attitude ng pagiging masunurin at mapagpasakop sa Diyos. Ang sabi po dyan ay work out your salvation. Hindi po work for. Sabihin pagka-work out, i-practice mo na. Isabuhay mo ang iyong kaligtasan. Hindi ka para maligtas ulit. Kasi ligtas na nga. Kundi para ipamuhay mo na. Ipakita mo na. I-demonstrate mo na ikaw ay ligtas. Yun po sinasabi niya. Work out your salvation. Hindi work for your salvation. Kasi mayroon na nga kaligtasan. So, sa ating panahon, paano ba natin pinapakita yun? Dapat po tayo naglilingkod sa Diyos. Dapat po tayo ay gumaganda ang ugali natin. Nagiging kagaya ng bunga ng Espiritu. Yan po ang mga patunay na wino-work out natin yung salvation. Dahil ang Diyos mismo ay nagwo-work in us sa ating kalooban. Kasi kung kasama na natin si Kristo sa ating buhay, dapat siya ay nakakakilos ng malaya bilang Panginoon. Tinanggap natin si Jesus Christ bilang Savior. Sa pagpapatuloy ng ating buhay sa Kanya, kailangan natin siyang kilalanin bilang Panginoon na kailangan masunod sa ating buhay. Amen po ba? Ating pong kantahin kahit a cappella itong kantang ito. Parang kaugnay po ng ating mensahe. Alam siguro yan. Lord, I lift your name on high. Okay? Alam niyo po yan, ano? Sige po, awitin natin kahit a cappella. Sing. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. One more time, tayo natin tumayo sa ating pag-awit niya with understanding. Sing. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Tayo manalangin. Aming Diyos, nawa po ang aming pagkaunawa ng mga katotohanan ng iyong pagparito sa magitan ng aming Panginoon Jesus na aming naging tagapagligtas at ngayon aming Panginoon na naghahari, nawa po ay makita pa sa aming mga gagawin sa aming buhay, lalo na sa panahon ito, ang mga katotohanan ito. At matutunan po din po naman namin sa tulong mo
na ibahagi sa aming kapwa ang mga katotohanan ito. Na sa gayon, mas lumawak pa ang mga malilikas, ang mga tatanggap ng mga blessing ng iyong pagiging Savior and Lord. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at ako'y patuloy namin na ma-reflect this Christmas season ang mga katotohanan ito sa aming sariling buhay at kasama ng aming pamilya at hindi kami maging katulad din lamang ng kung paano nagdiriwang ang ibang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng aming pasasalamat sa iyong pagligtas at pagpupuri dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Salamat po. Pagpalain kayo.